Kampo ni Dennis Cornejo may pangalawang testigo laban dito kay Vong Navarro. Usap-usapan ngayon sa social media na may ilalabas daw na pangalawang testigo itong si Dennis Cornejo laban dito kay Vong Navarro, kung saan nga ay sinampahan niya ng kasong panggagahasa o pang-rape. Kaya naman hindi maiwasan ng mga netizen ang magkomento bakit ngayon lang lumabas yung pangalawang testigo niya. Bakit noong 2014 na ay hindi pinalabas? Sino ba naman yung lalaki na to o babae na to na testigo niya yung binayaran niya para gawing bagong testigo? Nakakahalata na talaga at nakakatawa. Bakit ngayon pa na after 8 years ay meron silang bagong testigo? Bakit noong panahon na yun ng 2014 sa kasagsagan ng iskandalo nga ng kaso na sinangkot nila o sinampa nila dito kay Vong Navarro na panggagahasa, bakit hindi lumabas yung pangalawa nilang testigo at bakit ngayon lang? At siguro naman ay ano na naman yung pagtagpi-tagpi nila o scripted na naman yan for sure ang sasabihin ng witness nila. Sigurado tayo na aani naman ng samot-saring komento sa mga netizen yung bagong testigo nila Dennis Cornejo. Kasi ngayon pa lang nga na sinabi ng kampo ni Dennis Cornejo na may pangalawa silang testigo ay inula na ng batikos ng mga netizen ang kanilang sinasabi na bagong testigo. Kasi naman sino ba namang bobo ang maniniwala na bakit ngayon lang lumabas yung pangalawang testigo nila? Bakit nung panahon ay hindi lumabas? Kasi nga naman syempre lumabas na yung lolo ni Dennis Cornejo at nagsabi na bakit hindi na lang sila mag-usap na dalawa, itong si Vong Navarro at yung apo niya, at mag-settle na lang yung dalawa at mag-move on. Kaya naman maraming netizen ang nakapuna sa pahayag ng lolo ni Dennis Cornejo at sinabi na baka alam ng lolo niya na tagilid yung kaso ng apo niya, kasi syempre abogado din itong lolo ni Dennis Cornejo, kaya alam na alam niya kung malakas nga ba yung laban ng apo niya o hindi. Kaya siguro nakita niya na tagilid yung apo niya dito sa sinampang kasong muli kay Vong Navarro, kaya nakapag-decision siya na mag-settle down na lang yung dalawa at mag-move on, kasi nga may kanya-kanya silang pangalan na inaalagaan. At sabi niya pa nga, diba, na itong si Vong Navarro ay kinasuhan niya yung apo niya ng illegal detention, at ito namang si Dennis Cornejo sinampahan niya ng kaso ng panggagahasa o rape itong si Vong Navarro. Bakit hindi na lang sila mag-usap at mag-move on? Kaya maraming mga netizen talaga ang nagkomento dito sa lolo ni Dennis Cornejo at pinayuhan nga si Vong Navarro na wag magpapaareglo dito kay Dennis Cornejo o sa lolo niya. Syempre naman hindi magpapaareglo itong si Vong Navarro, kasi nga bumalik na naman yung ginawa nilang kahihiyan dito kay Vong Navarro at nasira na yung pangalan niya, nasira na yung dignidad ni Vong Navarro na okay na sana noon kasi nga naka-move on na siya. Pero ngayon na naman yung ginawa ni Dennis Cornejo laban kay Vong Navarro ay hindi na talaga to mawawala-wala sa isip ni Vong Navarro. At sigurado tayo na matagal na naman na maka-move on itong si Vong Navarro, lalo na ayon nga sa kanyang asawang na si Tanya Bautista ay bumabalik na naman kay Vong Navarro yung trauma na kanyang naranasan noon. At ito nga yung kinakabahala nila na once na si Vong Navarro ay malipat nga sa Taguig City Jail ay nanganganib yung buhay niya, kasi nga sa may mga text nga na natanggap itong asawa ni Vong Navarro na hinihintay na doon si Vong Navarro. Alam naman ang lahat na doon kulong noon sila Cedric Lee at yung mga kasamahan niya sa Taguig City Jail, at hindi malayo na meron silang mga grupo doon at kakilala na pwede nilang bayaran para pahirapan itong si Vong Navarro. Kaya ito yung isang rason kung bakit hiniling din ni Vong Navarro na sana ay hindi muna siya ilagay doon sa Taguig City Jail, kasi nga ngayon ay nasa pangangalaga pa siya ng NBI.
At yun nga ay kahilingan din ni Vong Navarro sa korte na sana ay hindi siya ilipat doon sa Taguig City Jail kasi yun ang kinakatakutan niya, pero yun nga lang ay parang mukhang hindi panig o hindi siya pinagbigyan ng korte kasi syempre naman kung sino yung mga may sala at yung may mga kaso ay dapat lang na doon manatili sa Taguig City Jail, hindi doon sa NBI. Pwede naman siya doon sa NBI pero yun nga ay may limitasyon din, lalo na ay may kaso tayong kinakaharap. Pero yun naman siguro, lahat naman siguro ay pantay-pantay yung pagtingin ng mga pulis doon at hindi naman siguro pababayaan itong si Vong Navarro, lalo na marunong naman siya makisama sa mga nakakasalamuha niya doon sa kulungan. At dito kay Vong Navarro, laban lang, huwag mawala ng pag-asa, maraming nagmamahal, naniniwala sa iyo, andyan yung pamilya mo, mga kaibigan mo na handang dumamay sa iyo kahit anong oras, maraming mga fans mo na nananalangin sa iyo na malalagpasan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay mo basta wala kang inaapakang tao at hindi ka guilty sa mga binibintang sa iyo at malinis yung konsensya mo, lalabas at lalabas din yung katotohanan. Kaya huwag mawala ng pag-asa, magtiwala lang at manalangin tayo at may hangganan din yung lahat at lulabas din yung katotohanan at magbabayad din yung dapat na magbayad.